Sa panig ng Allion Army, dalawang rank A na bayani, sina Oyamada Shogo at Yasu Tomoshiro ay nawawala. Sa apat na iginagalang na santo, si Agito Anguon ay nawawala, si Ebis Anguon ay patay, at ang magkapatid na Brown at White Anguon ay kapwa namatay din. Ang pinuno ng anti-monster White Castle, si Gila Hit, ay pumanaw na rin. Bukod dito, ang tatlong Dragon Warriors ng Bakos Army ay nagdusa ng matinding pagkalugi, patay na sina Batch Mingoos at Walter Isbin. Ang Dragon Slayer na si Beowulf ay matindi ring nasugatan. Sa klinika kung saan nagpapagaling si Beowulf, binisita siya ni Sogo at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Bagaman nalulungkot si Bane na hindi na siya makakalaban, ipinagkatiwala niya ang natitirang laban kay Sogo at sa iba pang bayani. Pinasigla siya ni Sogo, sinabing sila ang magpapabagsak sa dakilang emperador ng demonyo, kaya't dapat siyang magpahinga. Nagpasalamat si Bane sa kanila, dahil kung hindi sa kanilang sakripisyo, hindi na siya buhay ngayon. Samantala, sa ibang bahagi ng digmaan, ang Southern Army na pinamumunuan ni Asagi ay nakipaglaban sa kaaway sa kabisera ng Magnar. Sa kabutihang palad, dumating ang Mira Imperial Army na pinamumunuan ng tinatawag na Mad Emperor upang tumulong. Kaya't bahagyang nagtagumpay ang panig ng tao. Gayunman, sa gitna ng kaguluhan, ang White Wolf King, na siyang namumuno sa puwersa sa Sinad, ay misteryosong nawala sa kanlurang bahagi. Ang hukbo ng Yonato Kingdom ay nagtungo sa lungsod ng Argele upang labanan ang pinagkakatiwalaang tauhan ng dakilang emperador, si Dracova. Gayunman, napilitan silang umatras nang sila ay matalo ng mga kaaway. Upang mapigilan ang ganap na pagbagsak ng kanilang hukbo, inilabas ng Yonato Kingdom ang kanilang sinaunang sandata, ang Holy Cavalry, isang higanteng parang robot na maaaring paganahin lamang ng mga santo. Sa tulong ng mga bayani mula sa ibang mundo na pinamumunuan ni Ikusaba Asagi, sinubukan nilang muling umatake. Sa matinding labanan, muntik nang mapatay ang pilot ng Holy Cavalry, si Kuria, ngunit dahil sa mabilis na pagkilos ni Asagi at ng kanyang grupo, nailigtas siya at ginamot. Matapos ang labanan, masayang tiningnan ni Asagi ang bangkay ni Dracova na kanyang napatay. Napagtanto niyang malakas ang kalabang iyon, ngunit naging kapaki-pakinabang ito dahil tumaas ang kanyang antas. Habang nag-uusap sina Asagi at Kashima, nagmuni-muni si Asagi sa kanilang sitwasyon. Sinabi niyang kahit hindi nasakop ng mga halimaw ang Yonato, marami pa rin ang namatay at nasira ang bayan. Naniniwala siyang ang kanilang pagsisikap ay nagligtas ng maraming tao kahit may ilang sakripisyo. Nang tanungin siya ni Kashima kung may ibang paraan upang talunin si Dracova, sinabi niyang wala.